What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat uli. At welcome na naman sa panibagong episode ng Uncle V Basketball Tutorials. Siyempre, ang ating tutorials ay para sa ating mga kabaro na mga arbitero o mga referee. Okay? So sa video ito ay pag-uusapan natin o tatalakayin natin ang article number 29, which is ang shot clock. Okay? So, ang article number 29 ay nasa ilalim yan ng tinatawag na mga violations. Mga bowlers, mga kapito. So, bakit natin kailangan pag-aralan ang article number 29 na shot clock na to? So, bago natin talakayan kung ano-ano ang mga article na affected sa article number 29 na yan, alamin muna natin o pag-usapan muna natin kung bakit natin kailangan pag-aralan at alamin ang article number 29 na shot clock. Okay mga kapito, so alam naman natin na nagre-referee tayo at syempre, iba't ibang level ang pinagre-refereehan natin. Nandiyan na mga ligang labas, mga commercial league, at ang ibang mga liga na nasa matataas na level, katulad ng tinatawag na NCAA, UAAP, PCUBL, MPBL, at kung ano-ano pa mga matataas na liga. Okay? So sa pagkakataon na yan, habang tumataas ang level ng mga laro o mga ligang pinagpipituhan natin o pinagre-refereehan natin, alam natin na ang mga coaches dyan, okay, at ang mga representatives ng isang team ay matataas din ang level ng kanilang kaalaman tungkol sa mga rules and regulations ng larong basketball. Medyo critical lang mga sitwasyon dyan. At syempre, hindi rin naman natin po pwedeng iisang tabi ang maliliit na liga dahil meron din mga marurunong na mga coaches, na mga players, na mga naglalaro dyan at nakikita nila ang mga sitwasyon patungkol sa tinatawag na article number 29 na yan, na shot clock. Okay? So, sa puntong ito, pag-usapan natin at ating alamin kung kailan rini-reset ang shot clock na yan. 24 seconds at saka tinatawag na 14 seconds shot clock. Okay? So dapat nating alamin, kaya natin pinapaliwanag to dito sa ating vlog, kaya natin to tinatalakay dahil isa to sa mga trabaho ng mga referee. Okay? At yan ang buong katotohanan, hindi natin po pwedeng iisang tabi ang ganitong pagkakataon, yung oras, yung shot clock, ay trabaho pa rin yan ng referee. Okay? Maraming mga referees na nagsasabi, hindi, trabaho yan ng tinatawag na table official o tinatawag na timer official doon sa table official. Opo, yun po ang katotohanan. Trabaho nga po nila yan. Pero, isa rin sa mga trabaho natin na i-monitor yan. Okay? Yung mga referees. Lalong-lalo na ang tinatawag na crew chief. Kailangan na mo-monitor yan para maibigay natin ang tinatawag na fair play, okay? O patas na laban sa both teams. Kasi minsan, dahil lang sa shot clock na yan, pwedeng maapektuhan o malagay sa isang disadvantage situation ang isang team. At alam naman natin na mayroon ng problema, hindi natin ina-actionan, malalagay sa tinatawag na disadvantage ang isang team at hindi yun pagpapakita ng tinatawag na fair play. Pwede natin i-interrupt ang laro kapag nakakakita tayo ng mga sitwasyon na yan. Okay? Na, oops, teka lang, kailangan nating i-reset ang shot clock para hindi na malagay sa disadvantage ang isang team. Ngayon, kung ongoing laro at hindi natin pinapansin ang mga kabaro natin ng mga referees ang shot clock na yan, ako, sasabihin ko sa inyo mga kapito, talagang magwawala ang coach o yung mga tinatawag na mga delegasyon na nakaupo ron sa bench area, of course, na pinahintulutan ng commissioner. Magkakaroon tayo ng problema dyan at magwawala dyan. Magwawala yung mga yan, I mean. So sa pagkakataon na to, mga kapito, so alamin natin, okay? Kung kailan rini-reset ang tinatawag na shot clock na yan. Yan ay sa ilalim ng article number 29 ng OBR at ng OBRI. Okay? Ngayon, bago natin talakayin ng buo or palalimin ang pag-uusap natin tungkol sa tinatawag na article number 29, which is ang shot clock,
alamin natin kung anong-anong mga article sa ilalim ng OBR. Okay? At ng OBR ay ang mga affected. Okay? Sa tinatawag na shot clock na yan. O kailan rini-reset ang shot clock na yan. So, alam naman natin na ang shot clock ay pwedeng i-reset yan ng 24 seconds. Pwedeng i-reset yan ng 14 seconds. Okay? According yan sa tinatawag na advantage at saka disadvantage ng dalawang team. Ngayon mga ka-bowlers, mga kapito, unang-unang article na maapektuhan dyan ay ang tinatawag na under ng playing regulation. Okay? Sa playing regulation, affected yan ang tinatawag na article number 12, which is ang jump ball and alternating possession. Of course, kapag nagkaroon ng tinatawag na jump ball situation, di ba? Alam naman natin yan. At gagamitin ang tinatawag na alternating possession arrow. Of course, maapektuhan ang tinatawag na shot clock kung kanino mapupunta ang bola. Di ba? Alam nyo naman yan. So, article number 12, affected yan sa tinatawag na article number 29, which is ang shot clock, kung kailan nire-reset ang shot clock to 24 seconds or 14 seconds. Okay? At pangalawa ay ang article number 14, which is ang control of the ball. Yan, medyo crucial dito. At talagang dapat natin malaman ng mga referees, ng mga arbitero natin tungkol sa tinatawag na article number 14 na yan, sa ilalim ng playing regulations, no control of the ball. Okay? Sinasabi ko sa inyo madalas sa mga previous vlog natin, yung mga patapik-tapik na yan ng mga players, defensive player, or tinatawag na offensive player, mga patapik-tapik niyan, hindi yan nagsasabi na control na ang bola. Sa ilalim ng article number 14, malalaman lamang natin na kontrolado na ang bola ng isang team ay kapag hawak yan ng kanyang dalawang kamay, ipinapasa-pasa yan sa kanyang mga ka-teammates or dinidribble. Yan, kontrolado yan ng bola. So, dyan, affected ang tinatawag na shot clock. Okay? Kasi, once na natapik lang yan, hindi kontrolado ang bola, ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-reset ang shot clock. Ibig sabihin, continuous pa rin yun. Kaya mga bowlers, mga kapito, maliwanag yun. At affected din ang tinatawag na article number 16 sa ilalim ng playing regulations, which is ang goal when made in its value. Okay, balikan muna natin yung article number 14 doon sa control of the ball. Meron pang isang sitwasyon dyan, of course, na kapag tumama ang bola sa ring at kailangan hintayin natin kung sino ang makakakuha ng control ng bola bago i-reset natin ang tinatawag na shot clock. Okay? So, during the game, kung ang nakakuha ng bola, nakakontrol ng bola ay ang offensive team, of course, sa 14 seconds yan, marireset. Diba? Alam naman natin yan. At kung ang opponent naman ay tinatawag na defensive team, ang makakuha ng tinatawag na rebound, tumama sa ring, nakakuha sila, i-reset yan ng 24 seconds kasi sa backcourt na nila yan, going to the front court. Okay? And then, ulitin ko yung article number 16, yung goal when made in its value. Alam naman natin, kapag nagkaroon ng tinatawag na successful goal, marireset ang shot clock ng 24 seconds. Advantage na yun doon. Mapupunta na kasi ang bola sa kabilang team. So, reset yun ng 24 seconds. So, isa sa mga affected ang article number 16. Goal when made in its value. Yan ang title niyan. And then, isa sa mga affected ng article ay ang tinatawag na article number 18, yung timeout. Okay? Sa ilalim pa rin yan ang tinatawag na playing regulations. Yung timeout. Of course, kailangan nagiging affected ang pag-reset ng 24 seconds to 14 seconds shot clock ang article number 18 na timeout. Of course, during last 2 minutes ng fourth quarter or ng overtime. Kapag nagkaroon ng timeout ang isang team, di ba? At pinili niya ang front court para sa throw-in, so nababago niya, nagre-reset yun ng 14 seconds. At kung pinili niya ang backcourt, so marireset yun ng 24 seconds ang shot clock. Okay? So yun ang tinatawag na affected. Okay? Isa sa mga affected ay ang article number 18 na yan na timeout. And of course, yung article number 17 na throw-in. Okay? So paano naapektuhan
ng article number 29 which is shot clock, yung reset to 24, at ng 14 ang throw-in. Kasi sa mga bagong rules na lumalabas, during throw-in, kapag hinaharas mo o lumagpas ko doon sa tinatawag na boundary line, okay, pwede kang warningan dyan ng referee ng tinatawag na delaying of the game or pag hinaharas mo siya doon sa boundary area, di ba? At sa pangalawang pagkakataon, kapag inulit mo yan, okay, during last 2 minutes, nagsisignal lang referee na warning na kaagad yan. At kapag inulit mo, ay bibigyan ka ng tinatawag na technical foul. So, sa pagkakataon na yan, pagbalik doon sa tinatawag na throw-in situation o throw-in procedure, na re-reset ang shot clock dyan. Okay? Kapag less than 14 seconds ang shot clock nila, pagbalik dyan, nare-reset uli yan ng 14 seconds. Lagi natin tatanda yan. Yan sa bagong rules na lumalabas. Ngayon mga ka-bowlers, mga kapito, ngayon, yan yung mga article na sinabi ko sa inyo na affected sa tinatawag na article number 29. Yan siya shot clock kung paano rin i-reset. Ngayon, pumunta naman tayo sa tinatawag na mga violations. Okay? So, sa mga violations, ano bang mga violations na pwede maapektuhan ng tinatawag na pag-reset ng shot clock na yan sa article number 29 na yan? Unang-unang violation na pwedeng maapektuhan dyan, ang tinatawag na article number 13, which is how the ball is played. Alam naman natin sa article number 13, how the ball is played, dyan nangyayari ang tinatawag na violation na kickball. Okay? Kapag natadyakan ng player ang bola, of course, nagre-reset yan kapag less than 14 seconds ang shot clock na natitira once na natadyakan yan. Okay? At pumabor doon sa tinatawag na offensive team. Okay? So, marireset ang 14 seconds. So, affected ang article number 13, ang tinatawag na how the ball is played kasi may violation dyan. Okay? And then, affected rin ang tinatawag na article number 23, which is ang ball out of bounds and player out of bounds. So, article number 23, affected din yan. Okay? So, syempre, kapag na out of bounds ang bola, na last touch, o napunta sa out of bounds na ang bola, so naapektuhan dyan ang tinatawag na article number 29, which is ang shot clock o kung paano i-reset yan. Okay? So, ibig sabihin, kapag natatapik yan ng defensive player, continuous lang yan. Okay? Walang reset na mangyayari dyan. So, ibig sabihin, magkaroon man ng reset o hindi, so, at least alam natin na sa article number 29, yan, affected yan. Ang article number 23, ang tinatawag na ball out of bounds and player out of bounds. Okay? At syempre, sa ilalim pa rin ng rules ng violations, apektado pa rin ang shot clock. Okay? Kung paano i-reset o hindi, ay ang dribbling. So, sa article number 24 yan. So, sa article number 24, dribbling, kapag nagkaroon ng dribbling violation, of course, ang tinatawag na offensive team or ang defensive team, kailangan i-reset ang tinatawag na shot clock kasi kakaroon na naman ang tinatawag na bagong posisyon ng bola. Okay? So, affected din ang tinatawag na traveling violation under article number 25. Alam naman natin yan. Okay? Kapag nagkaroon ng tinatawag na infraction at nagkaroon ng traveling violation ang offensive team, so, of course, affected ang tinatawag na shot clock nila at mapupunta na ang bola sa kabila. Okay? Kung ang nakakommit naman ang tinatawag na traveling violation ang offensive team doon sa backcourt nila, so syempre doon ilalabas yun. Okay? Magkakaroon din ang tinatawag na reset dyan to 24 seconds. So ganun lang tumatakbo ang tinatawag na shot clock na yan under article number 29. So affected din sa mga sitwasyon na yan ang article number 26. Okay, which is on 3 seconds. So, affected yan. Kapag nagkaroon ng tinatawag na infraction
o violation ng tinatawag na 3 seconds, of course, magkakaroon ng tinatawag na reset 24 seconds pabor, syempre, doon sa offensive team. Kung sino yung may bagong posisyon ng bola. So, affected din ang tinatawag na Article number 27, closely guarded player. Okay, kapag nagkaroon ng violation, tumatawag ang referee niya ng 5 seconds kapag closely guarded ka. So, under ng article number 27 yan, affected din yan. So, affected din ang tinatawag na article number 28, ang 8 seconds. Okay? So, sa 8 seconds violation, of course, ilalabas ang bola doon na sa front court. Once na linabas ang bola sa front court, 14 second shot clock ang mayayari. So, ibig sabihin, naapektuhan pa rin ang shot clock, di ba? So, article number 30, affected pa rin, ball return to the backcourt. Kapag nagkaroon ng tinatawag na backing violation o ball return to the backcourt, ang offensive team ay magto-throw in or mag-i-inbound doon sa front court nila na magkakaroon sila ng tinatawag na 14 second shot clock. Ibig sabihin, yun yung shot clock nila. So, affected ang shot clock. Okay? Article number 31, goaltending and interference. Of course, pag nagkaroon ng goaltending, karoon ng interference, kakaroon ng panibagong posisyon ng bola at affected ang tinatawag na shot clock. Of course, marireset ang shot clock. Or, kakaroon ng 24 second shot clock kung papabor. At halimbawa, na-shoot na, goaltending na. Siyempre, mapupunta ang bola sa kabila at kakaroon niya ng 24 second shot clock. Okay? So, ngayon, under naman ang tinatawag na mga fouls, of course, affected ang tinatawag na shot clock dyan. Okay? Karoon niya ng tinatawag na sa article number 34, which is ang personal foul. Nagkaroon ng tinatawag na common foul na apektuhan ang tinatawag na shot clock. Kung doon sa front court nangyari ang shot clock at less than 14 seconds na ang kanilang shot clock at nagkaroon ng foul, marireset yan sa 14 seconds shot clock. Okay? At kung more than 14 seconds naman at nagkaroon ng foul, ibig sabihin, hindi may reset ng 14. Continuous pa rin ang shot clock nila. Mga bowlers, mga kapito, so syempre affected pa rin ang tinatawag na article number 35, yung double foul. Pag nagkaroon ng double foul, of course, at pumabor ang posisyon ng bola doon sa tinatawag na offensive team, doon sa court nila, kung ano ang remaining shot clock, hindi pwedeng i-reset yan. Yun na yun. Yun na lang ang tinatawag na shot clock nila. So, yun ang pagkakaiba sa mga fouls. So, okay? Sana naintindihan natin yan. Kasi medyo crucial ang double foul. Kaya halimbawa, karoon ng double foul at 14 second shot clock na lang ang natitira para sa team A. At napunta ang arrow position doon sa team A. So, kung anong remaining shot clock na natitira, yun na lang i-consume ng team A. Mga ka-bowlers, mga kapito, so maliwanag yun. So, ganun din ang tinatawag na technical foul. Once na tumawag o ang referee pumito dahil magkaroon ng technical foul, of course, affected ang tinatawag na shot clock dyan. Okay? So, magkakaroon ng tinatawag na free throw, okay, with no lineup, and then, ilalabas ang bola doon sa tinatawag na throw-in line at magkakaroon ng 14 second shot clock ang team na yon. So, lagi natin tatandaan, pag sinabing throw-in line, doon yan sa opposite side, katapat yan ang tinatawag na 3-point area. Okay? Yung arc ng 3-point area, kung saan ang doon sa opposite side yan ng throw-in line. Okay? So, tuloy-tuloy natin, affected din ang tinatawag na shot clock sa article number 37, which is unsportsmanlike foul. Okay? Lagi natin tatandaan yan. At affected din ang article number 38, 39, which is disqualifying foul at saka yung fighting foul. Lagi natin tatandaan yan kapag nagkaroon ng tinatawag na unsportsmanlike foul, disqualifying foul, fighting foul, at mapunta ang bola sa isang team na papabor sa kanila o nasa kanilang advantage. Of course, 2 free throws yan with no lineup plus ball possession. Okay? Ilalabas yan sa tinatawag na throw-in line doon sa opposite side at meron silang tinatawag na 14 seconds shot clock. Okay? Habang sa general provision, isa lang ang affected na article dyan pagdating sa article number 29, which is ang shot clock kung paano rin i-reset yan, which is ang article number 43, ang free throws. Okay? Alam naman natin, during free throws, nagkakaroon ng tinatawag na mga violations dyan. Doon sa tinatawag na free throw line area, sa jumper, okay?
yung rebound area kung tawagin, kakaroon ng mga violations dyan, nagkakaroon din ng violations ang tinatawag na free throw shooter. So, sa mga ganyang pagkakataon, kapag nagkaroon ng violation ng tinatawag na shooter, ang not na nullify or hindi na issue, hindi nagagrant yung tinatawag na free throw, of course, marireset ang oras 24 seconds pabor doon sa kabilang team. Okay? So, yon ang mga affected na article na tinalakay natin sa tinatawag na article number 29, which is ang shot clock. Sana maintindihan natin. Medyo mahaba tong topic na to pagdating sa shot clock. Ano? Ngayon, paano natin malalaman kung kailan rini-reset? Pag-usapan natin ang summary lang natin kung paano yan rini-reset. Lagi nating tatandaan na kapag rini-reset natin o hindi na rini-reset ang shot clock na yan sa 24 seconds o 14 seconds, dahil nakapaloob yan sa tinatawag na advantage at disadvantage situation. So, lagi lang natin tatandaan, uulitin ko sa inyo no, ni Uncle B, kailangan i-apply natin ang tinatawag na advantage at saka disadvantage, yung konsepto na yon. Kung malalaman natin dyan kung kailan i-reset ang shot clock, ang 24 seconds to 14 or 14 seconds. Okay? So, yun lang. Bawat referee kailangan malaman yung ganong katungkulan o yung ganong kaalaman, yung advantage at saka disadvantage, para alam natin kung kailan talaga i-reset yan. Kaya hindi na natin kailangan yung sa niya, katulad ng sinabi ko kanina. Yung mga article na yan, ulit-ulitin nyo lang tong video na to. Yan yan, yung mga affected na article tungkol dyan sa tinatawag na article number 29, which is ang shot clock. Kung kailan i-reset yan. Okay? Ang 24 second shot clock, 14 second shot clock. At kung kailan hindi yan i-reset. Mga ballers, mga kapito, so sana may natutunan kayo. Okay? Kung meron kayong katanungan pa tungkol sa tinatawag na shot clock na yan, article number 29, mag-comment down below kayo dyan sa baba at sasagutin natin yan para mas maliwanagan pa kayo. For a meantime, dahil sobrang haba nga ng topic na yan, ano, so pineksi na lang natin. Yan talaga ang ano natin. Okay? So kung may katanungan pa kayo, ulit-ulitin ko, magtanong kayo dyan sa baba at sasagutin natin yan. Kaya mga kaballers, mga kapito, medyo mahaba na ng ating vlog ngayon. So shoutout na lang sa ating mga kapwa arbitero dyan na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Okay? Saan man panig kayo ng mundo naroon, alagaan nyo ang inyong sarili at stay healthy lagi, of course. Kaya mga kaballers, mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video at magkita-kita tayo sa susunod nating vlog. Okay? God bless us all. Peace out.